video, tatalakayin natin ang 4 na makrong kasanayan. Haba ang importansya o kahalagahan ng mga makrong kasanayan. Nakakatulong ang makrong kasanayan upang magkaroon tayo ng epektibong komunikasyon sa ibang tao. Ito rin ay ang nagiging tulay upang tayo ay magbuo ng relasyon sa pamamagitan ng ating pananalita o pakikipag-usap sa kanila. Ano nga ba ang 4 na makrong kasanayan? Ang 4 na makrong kasanayan ay binubuo ng pagsasalita, pakikinig, pagbasa at pagsulat. Ngayon ay tatalakayin natin kung ano nga ba ang mga ito. Makrong kasanayan sa pakikinig. Ano nga ba ang pakikinig? Ang pakikinig ay isang proseso ng pagtanggap ng mensahe o tunog mula sa naririnig. Alam niyo ba ang kaibahan ng naririnig sa nakikinig? Ang pagkakaiba nito ay kapag sinabi natin naririnig, ito lamang ay ang pagpasok at paglabas ng mga mensahe sa ating tenga at sa ating isipan. Kapag sinabi naman nating nakikinig, ito ay may kaakibat na komprehensyon o pag-iintindi sa mga mensaheng ating natatanggap. Tungkol naman tayo sa mga uri ng pakikinig. Alam niyo ba na ang pakikinig ay may iba't ibang uri? Isa na rito ay ang komprehentibo. Kapag sinabi natin komprehentibo, ito ay may pag-iintindi sa buong mensaheng ating natatanggap. Alam nyo ba ang may iba't ibang uri ang pakikinig? Gaya na lamang ng sleeper. Please watch this. Ano ang opinion mo, Miss Asusula? Na kung saan nakakaapekto sa ating pakikinig. Halimbawa na lamang dito ay ang edad at ang ating kapaligiran. Kapag ang kapaligiran ay maingay, wala sa ayos at magulo, naaapektuhan nito ang pagtanggap ng mensahe o pag-iintindi nito. Samantalang sa edad naman, para sa mga matatanda, nahihirapan na silang intindihin ang mga mensahe kanilang natatanggap dahil dala na lang ng kanilang katandaan. Samantalang sa mga kabataan naman, nahihirapan silang i-comprehend ang mga bagay-bagay o ang pinaka-ideya ng mga mensahe kanilang narinig o natatanggap. Mga maling paniniwala pagdating sa pakikinig. Alam nyo ba na paniniwala nila na ang pakikinig daw ay ang pinakamadaling makrong kasanayan? Diyan sila nagkakamali. Isa sa mga kasanayan ng pagsasalita ay ang pakikipag-usap. Makrong kasanayan sa pagsasalita. Ito ay kakayahan at kasanayan ng isang tao na maihayag ang kanyang ideya, paniniwala at nadarama sa pamamagitan ng wika. Kailangan ang tiwala sa sarili kapag tayo ay nagsasalita. Ito ay binubuo ng tinig, bigkas, tindig, kompas, at kilos ng damdamin at kaisipan sa mga titig at simbolo na nakasulat sa pahina. Bumabasa ang tao dahil sa iba't ibang kadahilanan, maaaring upang kumuha ng mga impormasyon o kaalaman. 4 na hakbang sa pagbasa. Ang pagbasa sa akda, ang pag-unawa sa binasa, ang reaksyon sa binasa, at ang pagsasama-sama at pag-uugnay ng mga bagong kaalaman sa binasa. Isa sa mga layunin ng maunlad na pagbasa ay ang makamtan ang kasiyahan at katuwaan dulot ng pagbabasa. Isa sa mga halimbawa ng pagbabasa ay maipagbasa, hindi under pressure at kailangan ng sapat na oras para maunawaan ng husto ang pagbasa. Ang huling makrong kasanayan ay ang pagsulat, isang mental at pisikal na aktibidad ng isang tao, pagsasalin ng mga simbolo at kaisipan. Ang pagsusulat ay mahalaga dahil ito ay ginagamit natin upang tayo ay mas matuto sa mga bagay na inaalam natin. May iba't ibang uring pamamaraan ang pagsusulat, kagaya ng pagrebisa o revising. Hindi ito kailangan madaliin. Ito ay kadalasang inuulit-ulit dahil para madagdagan o magtanggal ng paksa na hindi akma.